Laki na. Lumaki na din ito. Ayan po mga farmer ang ating ano. Ito naputol na rin. Wala pa rin ako nakikitang ayungin. Pero yun nga po ang aming pare. Yan na, magandang buhay mga ka-farmer. Yan po ang ginagawa namin ngayon dito. Dahil walang trabaho, naligo sa ulan. Ba't di nyo gamitin yung hagdanan? Ha? Anong wala? Nasaan? Anak. Sinong? Yung bayaw ni Gamar ko ya. Sabi ko pa naman, kaya putulin kasi kako, meron naman hagdanan. Di ba may extended tayong hagdanan na pwedeng ano, kasi masyado nang mataas oh. Kailangan na po nating putulin kasi talaga yan. Mahirap na pag nagbagyuhan. Ayun din, kailangan din yun, no? Ito pala kung kailangan mo na rin putulin yung lahat ng papayang yan. Okay. Patay ko na kuya. Oo. Gusto ko na nga patayin. Pangit tignan sa mga ano. Wag mong masak, pangit pakinggan yung patay. Putol lang. Putol. Wag mong patay kasi patay, iba yung patay. Putol lang pa, putol. Putulin. Di patayin mo na talaga. Patayin mo na. Ang taas na kasi nito, tumaas ng tumaas. Ito, okay lang ito. Hirap na, pag malambot na yung lupa dito, konting hangin lang. Tingnan mo, oh. Pinag-iisipan ko nga, paano kaya natin ito, tuli na kaya ito. No, ihaan na lang itong isa. Pwede naman itong putulin na, no? Okay. Masyado nang mataas. Kaya pala yung iba, ang ginagawa, ginagrafting lang. Ayan o, markot. Minamarkot nila. Puno na uli ito. Pag nag-ugat ito, bebenta na naman nila to 12,000. Pagka malaki na. Oh. Papaanuhin, papaugatin doon. Tumutubo rin. Oo, hindi tatanim bago putulin, uugatin, imamarkot nila. Tayo sa amin ato ko na manaplap. Managula sugat. Laki na, lumaki na din ito. That's ne. Ayan po mga farmer ang ating ano, ito naputol na rin ito dito. Sabi ko kasi may hagdanan tayo. Nasaan? Hiniram siguro. Hiniram kay Papayam. Malamang. Okay na rin. Ano na naman, habagat natin. Tuloy-tuloy. Ulan. Tapos mawawala. Hahangin. Oh, tingnan niyo yung fish pond natin. Grabe na. Wow. Wala pa rin ako nakikitang ayungin. Pero yun nga po ang aming ako yun ang aking iniisip din lagi sa dami po ng pinakawalan na fingerlings na yon. Hindi na fingerlings, actually isda na yun eh. Kung namatay po lahat, talagang marami kang makikitang namutik talaga yan. So hopefully ay hindi naman malulusaw yon, di ba? Makikita mo yan, malalaki na eh. Makikita natin yung kung namatay. Kaya ano tayo, hopeful na marami po ang nabuhay din. Kailangan nating bawasan to kasi pag tagbagyo at least hindi na rin tayo masyadong mahirap din kasi masyado nang mataas. Kongkong naman ang umakyat. Akyatan. Kasi kung may hagdan,
Taas na pala nito, hindi natin napansin ano. Taas na oh. Ayun din. Yan. Ganyan talaga ang pagtitrim. Alas 12 na pala. Kain na. Chicken curry. Dami din ah. Si Dexter, masarap ang buhay ngayon. Na. Basta't may 2x2 sa tabi. Na. Saya na, no? Ngayong malamig, 2x2 ang katabi. Yan naman. Parang may dulo ba siya? Ayaw ko yung tuwid. Oo, kumapal na din to. Sabi palang African talisay mga farmer. Kung aanuhin nyo talaga, maganda sana. Maganda din palang shade ito, grabe. Magandang shade. Ang problema lang po nito is kukontrolin din ninyo. Titrim talaga kayo. Ito ang ganda eh. Mababa lang oh. Naging parang ano siya. Ito ang ganda. Tingnan nyo naman oh. Ang laki ng arm niya. Ayan oh. Compare doon sa iba na parang ewan ko natalo siguro yun or what. Pero ito kasi ang ganda nung kasi ito grabe gumanon. Ang ganda ng pagkakaano niya. Dapat pala talaga pipiliin mo rin. Ayun nga. Silipin natin yung lechonan. Okay na pala yung ano, Nina Rambo. Nakabili tayo. Di na ako nakapag-vlog kasi ang bilis ng pangyayari kahapon. Pagdating namin, meron po agad available na motor na same po nung nasira. So ayun, shoutout muna tayo. Naku, belated happy birthday. Ito, wait lang po Shoutout daw po kay Marvin Casiano ng Iloilo. Suki sa chili paste from Iloilo. Ayan, maraming pong salamat. Nag-order daw po siya sa Shopee. Kaya lang ngayon, nakaano na naman ng aming Shopee. Napakahigpit talaga. Happy birthday daw po kay Manoy Dante Cabias. Ayan. Shoutout din po kina Mr. and Mrs. John Camacho from Dubai. Maraming salamat po sa feedback ninyo sa aming lechon. Ayan. Shoutout din po to Tarik Alawad and wife Fatima Almilia. Ayan. Ayan, happy birthday din po. July celebrants kay Aldrin, George, Jennifer, and Nanay Aida. Shout out po sa Malikdem family. Ayan. Salamat po sa pag-order ng lechon last July 19. Tapos kay Tess and Dennis, Ginto, Michelle and Alan Malyari, Palm and Marlon Gadi, Boy Kilao. Shoutout din po kay Bobby Carlos. Kumusta po? Ayan. Have a blessed day ka farmer. Ayan, no skipping ads. Marami pong salamat. Tapos ito, Roberto Alvarado Jr. Ayan, shoutout po sa inyo. At ayun, gusto niyang punta ka lang dito. Tapos ayan, from Bulacan. Shoutout po sa kanyang anak na si Rans Alvarado. Yan,
Sila po yung nagpunta dito. Shoutout po sa inyong mag-ama. At syempre, gusto ko pong batiin ng happy 64th birthday. Ayan. Last 21 pumunta po sila dito. Kay Tito Tony Salazar. Ayan. Happy 64th birthday po. Nagpunta na rin sila dito. At syempre, maraming pong salamat. Ayan. Kay Tita Rose Domingo. Happy birthday din po. 74. Ayan. Happy birthday po sa inyo. At syempre, maraming salamat po kay ka-farmer Jason Mapeso. Nag-order din po sila ng lechon nata. So, ayan. Ano bang gagawin nila? May net. Okay. Yung takip doon sa ating kainan, mga farmer. Gagawa po ng tabing. So, ayan. Okay na. Nabawasan na po kahit papano yung ating mga tawag dito. Yung ito. Grabe po. Ang bilis lumaki ng African talisay. Huwag na kayong bumili ng malaki. Maliit na lang ang bili nyo. Ang bilis lang po. Grabe. Ayan, kita nyo naman. Ang lilim na uli dito sa amin. So, maganda din naman. Kaya lang, nag-wild. So, kailangan nyo po medyo, anuhin ng konti. Ano nyo, tawag dito, makontrol ninyo yung, lalo na yung pagtaas ng pagtaas. So, 3 layers lang siguro pwede na. Pakita natin yung bagong motor na parehas. Ayan mga farmer, bago na. Ayan, ito yung luma. Parehas na parehas, oh. Ayan. Tapos yung bago ay luma ito. Kaya lang medyo maliit yung sprocket niya. So yun lang ang pinalitan. Pero the rest same na same po yan. So okay na. Meron na tayong bagong motor ng lechonan. After 4 years. After 4 years din. Grabe yan, lalatag po nila. Pakita lang natin saglit ito. Ayan, kasi pag malakas po ang ulan, maanggi. Kaya lang, yun doon din daw. Saan ba umaanggi? Kong? Dito? Oo, dito. Depende sa hangin din, no? Depende sa hangin kung saan yung... Pero mostly, galing dito. Kasi, pag gumanon yung habagat, tagulan eh. Habagat, pag gumanon, ang tendency, yun dito. So yan po yung ating kailangan din pag-aralan pagka tayo'y pinalad na makapagpagawa ng isa pang malaking kubo dito. Yung anggi daw, pero nakababa na talaga eh. So kailangan pa namin siguro i-extend pa ng konti, ano. Kailangan namin mapag-aralan. Kasi ang problema dito sa nipa, kailangan pag magpapagawa po kayo, tip lang ito mga ka-farmer, baka sa hindi pa po nakakaalam. Magpapagawa ng ganitong kubo, kailangan ang inyong design po ng roofing matulis po. So lahat pabagsak talaga, kasi hindi siya po pwedeng nakaganon. Papasok po ang tubig, nagets nyo? Hindi kaagad magbababa yung tubig, tutulo lang, bubulok. Pero unlike sa ganyan, dudulas lang po yung tubig, mabilis bumba. So yan po ang purpose. Kaya si Kuya Mitz, nung pinakita ko yung okay na yan, sabi niya, ganda. The more matilos, mas maganda. So yun po yung ating pag-aaralan din dito sa ating gagawin, just in case, di ba? Pero siguro naman naman yan, bibili ka muna ng di ba, ng tubo. Lahat ng tubo bibilhin mo, materyales. Pag naandyan na kasi yung materyales, yung labor na lang, ganun talaga, mabilis na lang po medyo malaki kasi ang gusto ko dito. Kaya lang may mga ugat. Itong problema natin, itong mga ugat ng ating akasya, grabe. Pero ganun pa man, matitibag ito, so magkakaroon na po ng dito na ang daanan ng mga tao. Ito, na to, kubo na. So wow, paano ba magpaganon?
Pag ganon. Ayan. So ito, malilipat natin yung linya ng kuryente. Mabilis lang naman yan. Lalaki-lakihan na natin. Siguro ang lapad nito mas malaki po kaysa dito. Mas mahaba pa yan, di ba? Mas mahaba pa to. Gagawin natin. So yung mansanitas, di ko po alam. Pwede din natin yung sakripisyo. Baka tatabasan natin. Tabasan na lang siguro yan. So ayan po yung ating ano. So yung angge ang kailangan. Pero ito, pwede nating isara naman. Mga ugat-ugat ng akasya. Pero may nakita kong akasya. Gilid ng kalsada. Hindi naman nababasag yung yung pinaka niya. Kalsada. Laki din akasya. So baka pa tingnan ko yung aking mga pili. Ayan mga farmer, nag-ano sila gagawa ng pang-anggi kasi pagka lumakas ang hangin, yung mga kumakain dito sa gilid nababasa. Lalo na kasi ngayon kahit umuulan, sana tuloy-tuloy, no? Hoping for the best tayo lagi, no? So ayun, medyo kahit po kahit basa kahit umuulan, napupuno po itong kainan. So naandito lahat sila nagsisiksikan. Pag humangin pa, nako po, patay tayo. Paano kung kumakain na? Gawa natin ang paraan. Ano lang naman, itong net naman may butas yan, pero ang importante mahaharang niya na yung anggi. Hindi na po pupunta dito. Tapos yung tulo, yung pa yung problema. Sabi ko nga, may pabulkasil na lang muna pag umaraw. Dahil yung butas hindi mo rin makikita dahil pwedeng gumagapang na lang, ano. So, ayun. Ito kasing ginawa natin. Ano lang ito talaga. More on, di ba? Sabi ko gastosan ng kaunti na lang. Yung return of investment kasi ang iniisip mo diyan. Tayo pwedeng magpaganda ng husto, tapos, di ba? So ngayon naka-isang taon naman na tayo at medyo pataas naman po, kaya medyo gaganahan ka at may inspired ka talaga na ayusin pa paunti-unti, same like before. Hindi naman natin pwedeng biglain yan, diba? Yung paunti-unti, start slow. Napulot na naman ako doon, unti-unti lang. Basta yan, nakakuha na tayo. Mura lang, 4-5. Yung maliit na ng lechonan. Sabi niya nga, sir, kaya na ba yan? Sabi ko, kasi sa lubong yung baboy So, 10, bali 5-5. Ano lang, 1/4 horsepower lang pala yan, Jun? Yung makina na yan. Nagulat nga sila. Sabi niya, sigurado ka, 10 baboy, napapaikot niyan. Sabi ko, oo. Sabi ko, send ko yung picture. Sabi kong ganon. Nung sinend ko yung picture, sabi niya, oo nga, no. Ano lang, 1/4 horsepower. Tibay malupit. Yan na naman ang ulan. Tapos balak ko, sabi ko, habang mukhang tutuloy-tuloyin tayo ng ulan, so kailangan natin ang trabaho ng indoor. At least may gagawin mga farmer. Bili na ng materyales. Eto papaya mo. Ito yung sinasabi ko. Ito ang mangyayari. Hanggang dito na tayo. Kisame. Kisame po, opo. Kisame. Siyempre yung tiles din. Kailangan rough ang tiles niya. Anong sa wall na? Sarado yung todo? Yun, magkakaroon ng mga design yan. Kasi ang laki. Bali, ang mangyayari niyan, baka hanggang dito po yung kusina Di ko alam kung anong gustong gawin ni Bebe. Hanggang dito o dito. Kasi ito,
Pwedeng dito na yung kay Saysay na pwesto, dito na lang iaabot din yung... Kasi ito magkakaroon, ikukulong ito. Dito na lang ang magiging pinto. Medyo malaki po yung kusina. Pinag-iisipan namin kung... Kasi ang inaano ko, yun dito, matitibag talaga. Inaano ko kay Papa Yam. So, halos 3 times po ang laki ng kusina namin. Ngayon, yung present namin na kitchen, compare po sa bagong magiging kusina, 3 times. Pero, yun nga, ako naman kasi, mas si Bebe kasi more on sa design. Ano siya. Pero ako naman, syempre, naano ko din yung experience ko, di ba? 14 years tayo, di ba? So, kung paano bibilis yung serbisyo. So, pagsasama-samahin po namin. Kaya maganda, mag-uusap-usap kami. May kaunting away-away yan, sigurado. Hindi pagkakasundoan, normal naman yan. Pero, importante at the end of the day, maipaliwanag natin ang maigi kung bakit gano'n. So, ayun. Basta pinakamaganda kung para sa customer. Gusto ko magkaroon ng grill station. Hindi ko pa po alam kung saan niya gustong ilagay. Pwede din nakaharap na doon. Kasi tatanggalin na yung mga halaman na yan. Mag-iiba itsura yan. Pwede tayong naandyan yung parang maliit na cubicle, naandyan yung mga ihawan para yung usok, alam niyo na, the usok, ang ano ng usok, the magic of usok, mga farmer. So ayun, tapos yung space ko para sa lechonan. Pero ang gusto ko sana yung walling, yung wall po, yung mga division, especially doon sa malapit sa mga lutuan, malapit sa tsapa ng lechon is stainless. Pwede naman namin dikitan ng stainless yan. Kasi pag stainless po, mabilis linisin, mabilis masanitize, walang, di ba, sabon, and then buhos tubig, punas ng kaunti, malinis na. Hindi kagaya ng mga kahoy o hardiplex. Pag dumikit doon yung mga mancha, wala na, mga farmer. Ang hirap linisin. So, naandun ang mga bacteria. So, sanitation wise, stainless tayo. Flooring, rough. May mabibili naman yung pangkusina na spike. Tapos syempre kailangan yung pag binuhusan mo ng tubig sa drain, papasok lahat para mabilis. Pag nag-brush ka lang, papapapapap, buhos, ganun. Basta yun, stainless. Kisame syempre, lighting, liliwanagan natin yan. Yan, ang kinaganda, hindi na tayo mag-aalis, linisin na lang natin yan. Naka ano na tayo, naka screen, di ba? So, yun naman ang isa sa mga ano ko. Habagay, wala na pong langaw gaano. Wala nang gaano. Hindi ko naman sinasabing wala na dahil open pa rin tayo, nasa farm tayo, at alam nyo naman ang Pilipinas, di ba? So, kahit saan meron talaga. Unless ikulong mo yung lugar mo, pero pagka ganitong open, kasama na po yan talaga. Pag open space talagang kasama, meron kang counting gaganunin. Pero hindi na po kagaya nung mga previous weeks na talagang grabe. Okay, wala na po. Kahit sa bahay, nagprito ng isda si Papa Yam, wala na po. Mga ilan-ilan na lang, normal housefly lang. Pero hindi na yung talagang nakakairita. So, ayun, okay na. Sana po ay tuloy-tuloy na. Pag-usapan namin ni Papa Yam. Tagal kami nag-uusap. Ang hirap kasing ano. So ayan po ang ginagawa nila. Talagang sidekick lang talaga ito si pare. Parang yung mata mo kung gumagano ng konti ah. Anong ginawa mo nung walang ano? Marami na ako nakikitang sampalok kong mahalata sampalok ngayon ah. May bunga na yung iba sa palengke ay maliliit. Yung mga payat. Meron ako nakita eh. Magkano daw? Mahal pa ata ano? 70. Ang kuha sa inyo? 120 sa palengke. Bentahan. Mura nga sa amin ko yan. Bakit? Pag sila bebenta yun, mahal. Hindi, kukunin sa inyo 70. Okay. Tapos, Ibenta nila. sa palengke 120 nga. Ibenta nila dun, kalahati. Kalahati sa kanila. Oo, no? Sino ang bumibili? Yung mismo nagbebenta na rin? O may middleman pa kayo? Meron ano kayo, meron kaming bayan. Tapos siya naman ang nagbabagsak sa palengke. Okay. Ayaw mo ikaw magdala sa palengke? Pwede rin kuya, ayun lang.
mga trabaho. mga trabaho. Saka, yung gusto nila ni Kuya, kukunin din yung sa, ano, sa mga nagbibigay sa kanila. Pag ikaw bago Awayin ka pa yan. Pera-pera yan eh. Isuki ko ngang manok sa palengke. Inaano siya, pinapaalis na siya kasi ang benta niya, dahil direkta siya sa Magnolia, ang benta niya 200 lang. Sa taas 240. Oh, siyempre, nagagalit sa kanya yung mga nasa taas. Yung mga kumain dito nung Sunday, lumakas bigla yung ulan. Napausog sila eh. Sa bagay, pwede naman nating medyo pag nag-arrange tayo ng kasi mostly dito ang hangin, no? Kasi habagat eh. Di medyo uusog na natin ng kaunti. Kinaganda pa pagka nalipat doon. Medyo nangangamoy din yung baboy talaga, lalo na yung tag-ulan. Medyo may amoy ng kaunti. Yun yung mga maselan. Di ba? Oo. Ganun talaga. Yung iba naman, wala namang okay lang yan. Pero yung iba, syempre. Pero yung iba po, hindi naman lahat. Konti lang. Mga viewers natin, walang problema. Ay, ka-farmer, walang problema yan. Okay lang yan. Pati nga lang, ay, masarap pa nga nun. Ako naman po, nagpapasalamat. Kasi kami, syempre, nahihiya. So, ayan po, ito yung kusina natin, di ba? So, parang magiging parang times 3 siya. Okay na. Ay, times 2 lang, lumuwag lang ng medyo mahaba ata ito So ito magiging storage room na to. Papakulong natin ito, papaasinta natin ng medyo mataas na. So dito na po ang magiging storage room natin. Mga gamit sa lechon, lahat mga extra na andito lahat. Hindi na po tayo takbo ng takbo, pwede pa tayong maglagay ng isa pang freezer dito. 'Di ba? Sabi ko nga kay Bebe, kulang tayo ng freezer. Kailangan natin ng extra freezer na alam mo yun na magagamit din. Ganun talaga eh. Si brother kung freezer na malaki hindi pa naaayos. Tsaka medyo malakas yata sa kuryente. Parang benta ko na lang kaya yan. Diba? Papaganahin natin mas benta. Pwede. Panghihinayang ka naman. Pangarap ko yan eh. Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin at hindi naman ibibigay ng Panginoong Diyos yan kung hindi naman po magagamit. Alam nyo, lahat ng bagay ay gumagawang may kalakip. Ano bang Philippians ba yon? Di ko masyadong So, ayun po mga ka-farmer. Basta naniniwala tayo doon. O yan, ayan na naman ang ulan. Ito si Maxi. Talaga naman. Ulan na naman tayo. Nagpaulan na naman. Binilang ko 10. Mga ka-farmer, mukhang tinupad naman. Ibinigay naman na sa akin yung 10. Kasi nahulugan tayo ng 2, di ba? 12 bilang ko. Yung 10 na lang. Pinakaano na yung 11. Pero parang 10 lang talaga. 10 lang talaga. Ay, ayan na. Okay na tayo. At parang masarap magpahinga ngayon ng konti ating ayungin update mga ka-farmer. Wala pa po ako nakikita hanggang ngayon. Pero kagaya ng sabi ko kanina, kung namatay na po lahat yung mga yon, imposibleng hindi lulutang. Yun ang aking pinanghahawakan. Baka po nasa ilalim lang sila, nagpipiesta-piesta. Alam nyo na, hindi pa ako nakakabili ng feeds. Kaya malay natin, malakas din daw kumain ng feeds yan eh. Hindi pa po ako nakakabili ng feeds. Subukan nating magpakain soon. So, matitrain naman yan paunti-unti, sasabog ka. After that, pag nasanay na po silang, kunyari doon ka lagi nagtatapon ng pagkain, unti-unti muna, masasana yan, dadami na po ng dadami sa makita na natin. Tilapia ay baka next week pa po yan mga ka-farmer, kasi umapaw daw po sa mga pan doon sa San Simon. Abisuhan na lang ako ni brother ko Ralph Briones. Uy, wala pa rin talagang ayungin, nasaan na kayo? Calling ayungin. Wala pa talaga. Lalim na.
Grabe, ayan na. Less than a meter na lang po at aapaw na. So, grabe no, mapupuno itong fish pan ng tubig. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Ayan na naman.